Hala, ito na talaga yung karugtong ng paglalagay ko ng vinyl dito sa loob ng bahay. Na halos isang linggo ko na talagang nagawa pero ngayon ko lang maia-upload. Hala, pwede pa naman yun, diba? Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Nung nagkabit nga ako ng vinyl dito sa bahay, naubos na nga yung pandikit na binili ko. Kaya bago pa mag Holy Week, nag-order ako ulit ng panibagong pandikit. Pero be, super natagalan ng pagdating dahil malamang holidays. Pero ito be, finally magagawa ko na ulit. Dahil sa totoo lang, naaawa na talaga ako sa mga anak ko dahil dyan nga sila natutulog. Tapos kita nyo naman yung sahig, hindi na talaga maintindihan. Kaya nga ito, kahit sobrang init ng panahon, ito pinilit ko na talagang magdikit uli. Yun nga lang, sabi ko naman sa inyo, kapag ditong part na nga ako nagdikit, napakamatrabaho talaga. Dahil kita nyo yan, sa pagtatanggal pa lang ng mga gamit dito, pagod na. Anyways, nung naglinis nga pala ako doon sa terrace namin, pinatanggalan ko talaga ng laman tong isang Durabox dahil bala ko nga ilagay yan doon. Kaya yung mga tinatanggal ko, laman talaga yan ng Durabox na yan. At isa rin talaga sa rason kung bakit gusto ko na talagang madikitan ng vinyl dito, para maiayos ko rin ng pwesto yung mga gamit. Tapos itong cabinet naman na to, since hindi ko naman na magagamit, ibibigay ko na nga lang sa mama. O diba, sobrang init na nga ng panahon, halos maglagkita na talaga. Tapos ayan, sobrang gulo pa ng bahay na para bang masisiraan na lang talaga ng ulo. O diba, kita nyo yan, ganyan ang itsura ng linoleum dito. Sino ba namang hindi may stress kapag ganyan yung makikita mo? Yung in-order ko nga pala na pandikit para dito, no more nails na talaga. Dahil ditong part nga ng bahay, yung pinaka-rough yung sahig, mukha lang talagang makinis tong sahig namin nung naka-linoleum dahil meron pa nga siyang paganyan. Sabi nga ng Papa J, sa off niya na nga lang daw namin to gawin pero hindi na talaga ako makatiis. Bukod kasi sa nakaka-stress na yung sahig, nakaka-stress pa yung mga gamit. Ganun siguro talaga kapag marami ka naiisip na gawin sa bahay tapos hindi mo agad nagagawa, nai-stress ka. Kaya legit talaga na kapag malinis at maayos yung bahay, walang stress na nanay. O ayan, sa mga nagtatanong pala kung pwede sa rough yung vinyl, naku, pwede po. Basta gamitan nyo lang ng strong na pandikit para hindi naman masaya. O diba, wala pang nasisimulan pero nagmerienda na agad yan siya. Yun nga lang, itong na-order ko na no more nails, walang kasamang gun. Kaya nga ayan, inisipan ko na lang ng paraan. Sa nag-comment pala na kung nasira na daw agad yung dinikit ko na vinyl dahil may mga nakatuklap banda rito. Naku, hindi po. Nung nagdikit kasi ako sa sala, merong nakalagay na cabinet dito. Plus, rough na nga yung surface banda rito. Kaya ayan, minabuti ko munang hindi idikit yung kalahati para hindi naman masayang. Pero ayan, kung makikita nyo naman, okay na okay pa nga yung mga yan. Pero yun nga lang, dahil rough nga yung surface ng sahig namin dito, may makikita talaga kayong mga angat-angat dyan dahil syempre merong mga umbok-umbok. Pero katagalan na wala din naman siya. Lalo na nga kapag palagi nalalakaran o kaya naman nalagyan ng mga gamit. Medyo nagsisinga lang din ako sa binili kong no more nails. Dapat pala yung ganitong naka-pouch na lang para madaling na ilalagay. Nakita ko nga lang yan dun sa mga natanggal ko na gamit. Kaya nga ayan, ginamit ko na rin dahil sayang naman. Natatawa nga rin ako sa mga nagko-comments. Nasundan ko daw yung pattern. Kaya nga ayan, bago ko idikit, hinahanap ko talaga yung pattern para sa inyo. Sa personal kasi parang pare-parehas naman siya. Pero dahil dapat kayo yung masunod, ayan, ginawa ko na para sa inyo. O diba, akala mo talaga napakadali lang gawin. Pero inabot ako ng 5 oras dyan, be. Kapag ganito pa naman na meron akong ginagawa dito sa bahay, gusto ko bago umuwi ang Papa J, maayos na ulit ang lahat. Pero ate, nung araw na to, hindi ko talaga kinaya. Kaya naabutan niyang napakagulo ng bahay. Sa nagtatanong pala kung bakit kailangan na ganitong sali-saliwa yung pagdidikit. Naku, hindi ko rin po alam. Nakigaya lang po ako. Meron kasi ako napanood na pinantay-pantay niya nga yung pagdidikit. Ayun na bash siya. Kaya sa totoo lang, hindi lang to basta gaya-gaya. Syempre, ayoko naman din mabash. Pero sa trabaho naman namin na to, hindi talaga yan mawawala. Kaya welcome na welcome kayo dito sa akin. O siya, ayan, nakikinikinita ko nga, nakukulangan itong na-order ko na pandikit. Kaya habang hindi pa nag-aalas 5, nagpabili na nga ako agad sa anak ko ng another maliit na pandikit. Dito lang sa hardware na medyo malapit sa amin. Yun nga lang, banda rito pa lang talaga yung madidikitan ko. Dahil sa kabila, kailangan pang sementohan dahil may malalalim na part na doon. Pero at least dito sa hihigaan ng mga anak ko, maayos na yung sahig. Grabe, sobrang nakakapagod. Kaya bukas naman yung pag-aayos ng gamit.